Ang simoy ng hangin dito sa Baryo Amihan ay laging may dalang kapayapaan. Bawat paghinga ko ay tila naglilinis sa aking kaluluwa, nagpapatangay sa agos ng mga simpleng araw. Ang mga ngiti ng mga tao rito, ang kanilang mga kwento, ang pagtulong ko sa kanila. Ito na ang naging buhay ko sa loob ng mahigit 1 taon. Isang buhay na walang bakas ng karangyaan, walang ingay ng syudad, at higit sa lahat, walang bigat ng nakaraan na hindi ko maalala. Dito, malayo sa kung saan man ako nanggaling, ako si Liway, ang babaeng tinanggap ng paanan ng bundok, ng mga taong kasing payapa ng kanilang lupain. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, kapag ang langit ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas, may mga pira-pirasong imahe na sumusulpot sa aking isipan. Isang malaking bato, isang sigaw na tila nanggagaling sa aking lalamunan, at ang pakiramdam ng pagkahulog palayo. Hindi ko alam kung ano ang mga iyon. Ang mga residente rito, lalo na si Apo Sinag, ang matandang lalaking nag-aruga sa akin nang makita akong walang malay sa gilid ng gubat, ay sinasabi nilang ito raw ay mga panaginip lamang, bunga ng aking pagkabigla. Tinanggap ko na lang iyon. Mas mabuti nang manatiling walang alaala kaysa ang maalala ang sakit. Isang hapon, habang naghahanda ako ng mga gamot na aking tinimpla para kay Apo Sinag, isang malakas na ugong ang narinig mula sa labas. Ang maliit na radyo sa mesa ay biglang lumakas ang volume. Isang boses ng balita, ang umalingaw-ngaw, pamilyar at hindi. Kasabay nito, isang imahe ang biglang sumulpot sa aking isipan. Isang lalaking nakangiti, nakatingin sa akin habang hawak ang isang maliit na pulang kahon. Ang ngiti na yon, ang refleksyon sa mata ng lalaking yon. Sino siya? Balitang nakakalungkot ngayong araw. Patuloy ng reporter. Isang malagim na aksidente ang kumitil sa buhay ng kilalang negosyante at asawa ng anak nitong si Doña Ligaya Escalante, si Ginoong Alon Ramirez. Alon Ramirez, ang pangalang iyon ay tumagos na parang kidlat sa aking dibdib. Napakawalan ko ang mga pinaghalong dahon na aking hawak. Ang mga piraso ng imahe na dati ipilit kong iniiwasan ay biglang nagkabuhol-buhol, bumubuo ng isang larawan na hindi ko maaring takasan. Ang malaking bato, ang sigaw, ang pagkahulog, at ang lalaking nakangiti sa maliit na pulang kahon. Hindi, hindi isa itong pulang kahon, isa itong singsing. Ang singsing na nakasuot sa daliri ng lalaking yon sa aking alaala. Napasigaw ako. Isang sigaw na hindi ko alam na kaya kong ilabas. Isang sigaw na puno ng takot, ng sakit, at ng isang bagay na mas malalim pa. Isang pagkilala. Liway, anong nangyayari? Si Apo Sinag. Nakita ko ang pagmamadali sa kanyang mukha, ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko siya marinig ng lubos. Ang mundo ko ay biglang umikot. Hindi dahil sa pagkahulog, kundi dahil sa biglaang pagbabalik ng alaala. Ang pagkahulog na yon, hindi ito aksidente, at ang pangalan na bumubulong sa aking isipan, Alon. Ang asawa ko ba siya? Apo Sinag, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko mapigilan ang mga luha na bumubulwak sa aking mga mata. Kailangan kong bumalik. Saan ka babalik, Apo? Tanong niya. Hinawakan ang aking mga braso. Tumingala ako sa kanya. Ang aking paningin ay malabo dahil sa mga luha. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Kailangan kong bumalik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, ang Baryo Amihan na dati kong itinuturing na kanlungan ay tila naging isang kulungan. Ang tinig ng balita, ang pangalang Alon Ramirez, ay nagbukas ng isang pintong ayaw kong buksan. Ngunit ang pintong iyon
Ang tanging daan para malaman ko kung sino talaga ako. Ang paglalakbay pabalik sa Marilag Cove ay tila isang mahabang panaginip. Ang bawat milyang tinatahak ng sasakyan ay nagdadala sa akin papalayo sa katahimikan ng Baryo Amihan at papalapit sa isang mundong tila hindi ko kinabibilangan. Ginamit ko ang pangalang Lia, isang malapit na kamag-anak ng yumaong si Alon, upang makapasok sa Hacienda Ilara. Nagawa ko ito sa tulong ni Apo Sinag, na sa kabila ng pag-aalala ay iginalang ang aking desisyon, ngunit nagbigay ng ilang paalala tungkol sa mga panganib na maaaring naghihintay. Pagdating sa gate ng hacienda, bumungad sa akin ang imahe ng isang palasyong tila nakalutang sa karagatan ng Karangyaan. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may kakaibang bigat ang bumabalot sa bawat sulok. Ang mga hardin na perpektong nakaayos, ang mga bantay na tila mga estatwa, at ang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa kawalan ng tunog. Ito ang mundo ni Elon. Ito ang mundo kung saan naganap ang kanyang kamatayan o ang kanyang pagpaslang. Ikaw na ba si Lia? Isang malamig na tinig ang pumutol sa aking pagmumuni-muni. Huminto ang aking paghinga. Sa dulo ng mahabang driveway, nakatayo ang isang babae. Nakasuot siya ng itim na damit na tila hinabi mula sa pinong seda. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay parang dalawang matalim na bubog na sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Siya si Doña Ligaya Escalante, ang biyenan ko raw, ang ina ni Alon. Opo, Doña Ligaya, sagutin ko. Pilit pinapakalma ang nanginginig kong tinig. Ako po si Lia, paumanhin kung ngayon lang ako nakadalaw. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, mahal. Ang mahalaga ay nandito ka na. Mahirap para sa amin ang pagkawala ni Alon, lalo na para sa akin. Ang kanyang mga salita ay tila may dalang bigat, isang paanyaya para sa pakikiramay. Ngunit ang kanyang pagtitig ay nanatiling mapanuri. Parang sinusubukan niyang basahin ang bawat lihim na itinatago ko. Lumakad siya palapit. Ang kanyang mga hakbang ay tila musika sa marmol na sahig, ngunit may kasamang babala. Halika, ipapakita ko sa iyo ang iyong magiging silid, sabi niya. Ang kanyang kamay ay marahang itinuro ang daan patungo sa loob ng mansyon. Sa pagpasok ko sa malaking pintuan, bumungad sa akin ang isang malawak na bulwagan. Ang mga chandelier na kumikinang na parang mga bituin, ang mga antigo na kasangkapan, ang mga pinta sa dingding na tila nagsasalaysay ng mga kwento ng kayamanan at kapangyarihan. Lahat ay napakaganda, ngunit lahat ay tila nakakulong sa isang malaking hawla. Nakaramdam ako ng pagka-suffocate. Sa aking paglalakad, patungo sa silid na tinuro ni Doña Ligaya, napadaan ako sa isang pintong bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa isang malaking mesa, nakatalikod sa akin at tila abala sa mga papeles. Ang kanyang tindig, ang paraan ng paghawak niya sa panulat. Meron akong kakaibang pakiramdam ng pagkakakilala. Sino po siya? Mahina kong tanong kay Doña Ligaya habang itinuturo ang pintong iyon. Siya ba ang tinutukoy mo? Sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay bahagyang nagbago, may halong pagkairita. Iyan ang opisina ng iyong asawa, si Alon. Ngayon wala na siya. Binigyan niya ng diin ang huling salita. Tila isang paalala sa akin kung sino ako at kung nasaan ako. Iyan ang kanyang lugar. Ngayon, ang aking anak na si Diwa ang madalas na nandoon. Diwa. Ang pangalan ay hindi pamilyar. Ngunit ang pagbanggit ni Ligaya sa opisina ng iyong asawa ay nagpadala ng malamig na kilabot sa aking likod. Sinabi niyang opisina ni Alon. Kaya pala,
Ang lalaking yon sa loob. Pagpasok namin sa silid na inilaan para sa akin, napansin kong ang lahat ay perpekto. Malinis, maayos, ngunit tila hindi pa nagagamit. Tila isang display room. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, isang maliit na bag lamang na naglalaman ng mga damit mula sa Baryo Amihan. Napansin ko ang isang bagay sa gilid ng vanity mirror. Isang maliit na piraso ng papel. Nakatupi ng 3 beses. Sa pag-aakalang ito ay isang paalala o isang sulat mula sa tagapag-alaga ng bahay. Kinuha ko ito. Binuklat ko. Hindi ito sulat. Ito ay isang litrato. Isang litrato ni Elon. Nakangiti siya, hawak ang isang maliit na pulang kahon, at sa tabi niya ay isang babae. Hindi ako. Isang babaeng hindi ko kilala. Ngunit ang mga mata niya ay tila may sinusumamo. Sino siya? At bakit nakatago ang litratong ito dito? Nang aking tiningnan ang sarili ko sa salamin, isang pamilyar na imahe ang sumalubong sa akin. Ang aking mukha. Ngunit ang mga mata ko, puno ng pagkalito at isang nakakakilabot na pakiramdam. Sino ang babaeng iyon sa litrato? Bakit siya kasama ni Alon sa isang pulang kahon? Ang imahe na yon, ang dating malabo na alaala ng pagbibigay ng singsing, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi ko na malayan ang pagpasok ni Doña Ligaya sa silid. Nakita mo na pala ang larawan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit may bahid ng lamig. Napatalon ako sa gulat. Dali-dali kong itinago ang litrato sa aking palad. Doña Ligaya, pasensya na po. Napulot ko lang po dito sa salamin. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Huwag kang mag-alala, Lia. Normal lang na maging mausisa ka. Ang babae sa larawan ay isang dating kaibigan ni Alon. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan bago ang nagpose siya. Tila naghahanap ng tamang salita. Bago ang trahedya. Dating kaibigan? Ngunit ang paraan ng paghawak ni Alon sa pulang kahon sa litrato, ang pagkakatingin niya sa babae. Hindi yun mukhang pangkaibigan lamang. Hayaan mo na yun, Lia. Pagpapatuloy ni Ligaya, lumalapit sa akin. Ang kanyang kamay ay marahang hinawakan ang aking balikat. Ang mahalaga ay nandito ka na. Kami na lang ang natitirang pamilya ni Alon. Kailangan nating magtulungan upang malampasan ang lahat ng ito. Habang nakikipag-usap siya, napansin ko ang bahagyang paggalaw sa dulo ng hallway. Isang anino. Isang tao na nakatayo sa madilim na bahagi ng pasukan ng silid. Hindi ko matiyak kung sino ito, ngunit ang pakiramdam na ako ay pinagmamasdan ay hindi nawala. Malamig na pawis ang namuo sa aking noo. Ang hasyenda na ito ay hindi lamang puno ng karangyaan, kundi puno rin ng mga lihim at mga aninong gumagapang sa bawat sulok. Nang umalis si Doña Ligaya, agad kong kinuha ang litrato. Hindi ako naniniwala sa kanyang paliwanag. Mayroong mali. Mayroong mas malalim na katotohanan na nakatago sa likod ng mga salita at ng mga matatalim na titig ni Ligaya. At ang lalaking nakita ko kanina sa opisina, ano ang tunay niyang koneksyon dito? Pinakiramdaman ko ang paligid. Ang pagmamasid na yon ay hindi nawawala. Ngongong aninong gumagapang. Bulong ko sa aking sarili. Habang pinipisil ng mahigpit ang litrato sa aking palad, ang panganib ay hindi lamang sa labas ng hasyenda, kundi narito na sa loob. At ako, si Lia, ang bagong dating na estranghero, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Cliffhanger. Habang pinagmamasdan ko ang litrato, napansin ko ang isang maliit na marka sa ilalim ng pulang kahon, tila isang letra. Hindi ko ito mabasa ng malinaw dahil sa pagkakatupi ng litrato, ngunit may kutob akong ito ay susi sa pagtuklas ng katotohanan. Ngunit bago ko pa ito masuri, isang tunog ng yabag ang narinig. Mula sa labas ng pinto, papalapit. Ang yabag sa labas ng pinto ay tila isang pako
na tumatama sa aking dibdib. Napakabilis kong itinago ang litrato sa loob ng aking damit. Pinilit kong pakalmahin ang aking paghinga. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang lalaking nakatalikod sa akin kanina sa opisina ni Alon. Siya si Diwa Morales, ang kapatid ni Alon, gaya ng ipinakilala sa akin ni Doña Ligaya. Ngayon, nakaharap na siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, pagsisisi, mahirap basahin. Pasensya na, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina, tila nahihiya. Akala ko'y wala ka pa sa iyong silid. Nagulat lang ako. Ngumiti ako, pilit na pinapakita ang pagiging normal. Okay lang, Ginoong Diwa. Kaakyat ko lang din mula sa pagbisita sa aking silid. Nagkatinginan kami ng ilang sandali. May kung anong hindi pagkakaintindihan ang lumulutang sa pagitan namin. Parang may gustong sabihin si Diwa, ngunit nagpipigil siya. Napansin niya ang aking hawak, ang maliit na bag ng mga damit mula sa Baryo Amihan. Mula ba yan sa Baryo Amihan? Tanong niya, tila may pagtataka. Tumango ako. Opo, doon po ako pansamantalang nanirahan. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ko alam na may kamag-anak pala si Alon doon. Ang kanyang tanong ay tila isang pagsubok. Alam niyang may mali sa sinasabi ko. Alam niyang hindi ako ang Lia na dapat niyang kilala. Ngunit sa halip na magtanong pa, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa may pintuan. Mag-ingat ka, Lia, sabi niya, hindi lumingon. Hindi lahat ng nandito sa hasyenda ay mapagkakatiwalaan at nawala na siya. Ang kanyang mga salita ay bumalik sa aking isipan, paulit-ulit nang tumatakbo. Hindi lahat ng nandito sa hasyenda ay mapagkakatiwalaan. Ang lalaking ito, ang kapatid mismo ni Alon, ay nagbibigay ng babala sa akin. Sino ang tinutukoy niya? Si Doña Ligaya? O baka naman ang lalaking nakita ko sa kanyang opisina kanina? Pagkaalis ni Diwa, muli kong kinuha ang litrato. Pinagmasdan ko ang maliit na marka sa ilalim ng pulang kahon. Sa pamamagitan ng liwanag na nanggagaling sa bintana, tila nababasa ko na ito ngayon. Isang letra, isang E. Ngunit ito ba ay bahagi ng isang salita? O isang simbolo? Maya-maya, nagpasya akong gamitin ang pagkakataong ito habang wala pa si Ligaya. Lumabas ako ng silid, naglakad patungo sa direksyon ng opisina ni Alon. Kinakabahan man, mas nangingibabaw ang pangangailangan kong malaman ang katotohanan. Nang marating ko ang pintuan, nakabukas pa rin ito ng bahagya gaya ng kanina. Hindi ako nag-atubili. Pumasok ako. Ang opisina ay malinis at maayos. Tila walang nagbago mula nang huli akong pumasok. Ang malaking desk ni Alon, ang mga libro sa estante, ang malalaking bintana na tanawang karagatan. Naglakad ako patungo sa desk. Dito ko unang nakita si Diwa. Sa unang tingin, para itong ordinaryong opisina ng isang mayamang negosyante. Ngunit alam kong hindi. Hinawakan ko ang hawakan ng desk. Dahan-dahan. Sinusubukan kong maalala kung saan ko nakita ang pulang kahon sa litrato. Tumingin ako sa paligid. Sa isang sulok, meron akong napansin na isang maliit na baul na gawa sa kahoy, halos natatakpan ng mga lumang libro. Ang disenyo nito, ang kulay nito, tila pamilyar. Nilapitan ko ito. Ang disenyo sa takip nito ay may bahid ng pagkakapareho sa marka sa litrato. Pinagmasdan ko itong mabuti. Mayroon itong maliit na susian na tila hindi nagagamit. Muli napansin ko ang marka sa ilalim ng pulang kahon sa litrato. Itinaas ko ang aking isip. Kung ang letra ay A, baka ito ay simula ng isang salita? O baka ang pangalan ng isang bagay? Dahan-dahan kong binuklat ang takip ng baul. Ito ay mabigat at tila puno ng mga gamit.
Sa ibabaw nito ay mga lumang libro at papeles. Ngunit sa ilalim nito, naroon isang maliit na pulang kahon. Ito na nga. Ito ang nasa litrato. May maliit na susian na nakakabit dito, ngunit tila hindi ito ang tamang susi. Sinubukan kong buksan ito, ngunit mahigpit ang pagkakakandado. Napabuntong hininga ako. Paano ko ito mabubuksan? Habang pinag-iisipan ko ang gagawin, napansin ko ang isang bagay sa tabi ng pulang kahon. Isang maliit na diary. Ang takip nito ay gawa sa katad at mukhang luma na. Ang pabalat ay may nakaukit na disenyo na tila pamilyar din. Dahil sa pag-asa, binuklat ko ito. Ang unang pahina ay naglalaman ng pangalan. Hindi ang pangalan ko, hindi rin ang pangalan ni Alon. Ang pangalan na nakasulat dito ay Eleonora at ang petsa. Ilang taon ang nakalipas mula nang ako ay mawalan ng alaala. Eleonora, bulong ko. Sino siya? At bakit ito nandoon sa opisina ni Alon, kasama ng pulang kahon? Nagsimula akong magbasa. Ang mga salita sa diary ay naglalarawan ng isang pag-iibigan na puno ng saya, ng mga pangako, ngunit tila mayroon ding mga hadlang. Ang mga titik sa diary ay hindi ko masyadong maintindihan, tila sulat kamay na hindi sanay ang aking mga mata, ngunit may mga salita na pamilyar. Mahal kita, hindi tayo pwedeng magkasama. Pangako mo? At pagkatapos, natagpuan ko ang isang pahina na naglalarawan ng pagbibigay ng isang bagay na mahalaga. Ang paglalarawan ay tumutugma sa pulang kahon. Ito ay isang regalo para kay Eleonora mula sa nagmamahal sa kanya. Ngunit may kasunod na pahina na naglalaman ng takot. Ang takot na baka hindi magtagumpay ang kanilang pagmamahalan. Ang takot sa isang tao na tila nanggugulo sa kanilang relasyon. Ang pangalang binanggit dito ay Ligaya. Napatigil ako. Si Ligaya? Ang biyenan ko? Siya ba ang tinutukoy ni Eleonora? Ang tinutukoy ni Alon sa kanyang diary? Sa pagpapatuloy ng aking pagbabasa, nakakita ako ng isang entry na nagsasabi tungkol sa isang pambihirang hiyas na tanging si Eleonora lamang ang nakakaalam kung saan nakatago. Isang hiyas na magiging susi sa lahat. At sa dulo ng pahina, may nakasulat na, para kay Alon, kung sakaling hindi na ako makakabalik. Tila may mga piraso ng palaisipan na nagkakalapit. Si Eleonora, si Alon, ang pulang kahon, ang diary, ang marka sa litrato, ang pangalan ni Ligaya. Tila ang lahat ng ito ay nagtuturo sa isang malaking sikreto. Ngunit habang abala ako sa pagbabasa, hindi ko namalayang may pumasok sa silid. Cliffhanger. Ano ang ginagawa mo dito, Lia? Isang malamig na tinig ang narinig ko mula sa pintuan. Napalingon ako. Nakatayo doon si Doña Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mabigat na kandila. Ang malamig na tinig ni Doña Ligaya ang bumulabog sa aking katahimikan. Kasabay ng paglapit niya, ang kandilang hawak niya ay tila isang sandata. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Napakagatlabi ako. Ang diary ni Eleonora ay mahigpit kong hinahawakan sa aking likuran. Doña Ligaya, ako po ay... Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit pinutol niya ako. Anong ginagawa mo sa opisina ng aking anak? At ano yang hawak mo? Ang kanyang boses ay nagiging mas matalim. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa aking mga kamay. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Hindi ko pwedeng ibunyag ang tungkol kay Eleonora sa diary o sa pulang kahon. Wala po ito, sabi ko. Pilit pinapakita ang pinakamahina kong nangiti. Napadaan lang po ako. Tumingin-tingin sa mga lumang gamit. Lumang gamit? Ulit niya. Tumatawa ng mahina. Isang tawa na walang saya. Ang opisina ni Alon ay hindi basurahan.
para paghalughugin mo, Lia. Lumapit siya ng mas lalo. Halos magkadikit na ang aming mga mukha. Naramdaman ko ang init ng kandila sa aking pisngi. Alam kong hindi ka si Lia, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bumaba sa isang pabulong, ngunit puno ng banta. Nakikita ko sa mga mata mo, hindi ka taga rito, at ang pagiging mausisa mo ay magdadala sa'yo sa kapahamakan. Ang kanyang mga salita ay tila yelo na tumutusok sa aking puso. Alam niya. Paano niya nalaman? O ito ba ay isang pagbabanta lamang? Sa pagitan ng takot at determinasyon, pinili kong manatiling matatag. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Doña Ligaya. Sabi ko, pinipilit na itago ang panginginig ng aking boses. Ako po si Lia, ang kamag-anak ninyo na dumalaw para sa pakikiramay. Sa halip na sumagot, ngumisi lang siya. Kung ganoon, Lia, mas mabuti pa ay umalis ka na sa opisina ng aking anak. Baka kung ano pa ang mangyari. Inangat niya ang kandila. Tila isang babala. Napakagatlabi ako. Naramdaman ko ang dugo sa aking bibig. Ito ang tamang panahon para umalis. Dahan-dahan akong umatras, palayo sa kanya, patungo sa pintuan. Sa aking pagtalikod, hindi ko napigilang tingnan muli ang baul at ang pulang kahon. Gusto kong kunin ang mga iyon, ngunit hindi ko magawa sa harap niya. Nang makarating ako sa pintuan, tumingin ako sa kanya. Paalam, Doña Ligaya, sabi ko. At lumabas ng opisina, hinayaan siyang mag-isa sa loob. Nang makalayo ako sa opisina, napasandal ako sa dingding. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Napahawak ako sa aking dibdib. Naramdaman ko ang diary ni Eleonora na nakatago pa rin sa aking damit. Muntik na iyon. Muntik na niya itong makuha. Ang pagbabanta niya ay hindi biro. Ngunit ang kanyang mga salita, alam niyang hindi ako si Lia. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, napansin ko ang isang maliit na bagay na nakasabit sa isang chandelier sa gitna ng malawak na bulwagan. Ito ay isang manipis na sinulilid, halos hindi makita, na naka-attach sa chandelier at tila patungo sa isang maliit na butas sa dingding. Tila isang surveillance device? Nanginginig ang aking buong katawan. Ang hasyenda na ito ay hindi lamang puno ng mga anino, kundi puno rin ng mga mata na nanonood. Sa aking silid, agad kong kinuha ang litrato na nakuha ko kahapon. Pinagmasdan ko muli ang maliit na marka sa ilalim ng pulang kahon. Kung ito ay letra at nagsisimula sa E, ano kaya ang ibig sabihin nito? Napaisip ako. Ang diary ni Eleonora ay nagsasalita tungkol sa isang pambihirang hiyas. At si Alon, sa kanyang mga sulat na mababasa ko pa lamang, ay tila nagtatago ng isang mahalagang bagay para sa akin. Naisipan kong tingnan muli ang mga damit na dala ko mula sa Baryo Amihan. Simple lang ang mga ito, ngunit isa sa mga ito, isang lumang bandana na binigay sa akin ni Apo Sinag, ay may kakaibang tupi. Nang aking buksain, nakita ko ang isang maliit na bagay na nakatago sa isa sa mga tupi nito. Ito ay isang maliit na metal na bagay, hugis susi. Hindi ito ordinaryong susi. Ito ay tila isang espesyal na disenyo. Hinawakan ko ang susi pagkatapos ay ang litrato. Ang marka sa litrato, ang pulang kahon sa opisina, ang diary ni Eleonora, ang salitang hiyas. Tila nagkaroon ng koneksyon ang lahat ng ito. Hindi kaya. Ang susi na ito ang magbubukas sa pulang kahon at ang marka sa litrato. Hindi kaya ito ay ang simula ng pangalan ng isang bagay na may kinalaman sa susi na ito. Habang iniisip ko yon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng aking silid. Napatalon ako sa gulat. Muli, tila may kung anong gumalaw sa labas. Binuksan ko ng bahagya ang pinto at sumilip. Wala akong nakita. Ngunit habang isinasara ko ang pinto,
May nahulog mula sa itaas ng pinto. Isang maliit na kandila, katulad ng hawak ni Ligaya. Mabuti na lamang at hindi ito tumama sa akin. Ang mga ito ay hindi na lamang mga simpleng aksidente. Ito ay mga malinaw na babala. Ang mga anino sa hasyenda ay hindi lamang nagmamasid. Sila ay kumikilos na. Ang kanilang layunin ay malinaw. Pigilan ako. Ngunit hindi ko hahayaan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabubuksan ang pulang kahon at nalalaman ang katotohanan. Cliffhanger. Sa aking pagpapasya, napansin ko ang isang maliit na sulat na nakadikit sa ibaba ng pintuan ng aking silid. Ito ay nakasulat sa isang piraso ng papel na tila napunit mula sa isang lumang dokumento. Ang nakasulat dito ay isang pangungusap lamang. Huwag mong pagkatiwalaan ang iyong mga mata. Hanapin ang bituin ng dagat. Ang paglipas ng mga araw na walang balita mula kay Liwayway ay nagpapabigat sa aking dibdib. Alam kong mapanganib ang kanyang pagbabalik sa Marilag Cove, lalo na matapos ang biglaang pagkawala niya at ang balitang kumalat tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang pangalang iyon, Alon Ramirez, ay hindi pamilyar sa akin noong una. Ngunit ang pagbanggit ni Liway sa kanya, ang pagkilala niya sa pangalan sa radyo, ay nagpabago sa lahat. May connection sila. Isang connection na mas malalim kaysa sa inaakala ko. Nagdesisyon akong puntahan siya. Hindi ko na kinaya ang paghihintay. Alam kong mali ang iwanan ang Baryo Amihan nang walang paalam. Ngunit ang pag-aalala ko para kay Liway ay mas matindi. Bawat dagundong ng puso ko ay nagsasabi na nasa panganib siya. Habang naglalayag ang aming maliit na bangka patungo sa Marilag Cove, ang mga alon ay tila sumasalamin sa aking nararamdaman. Malalakas, hindi mapakali, at puno ng kawalan ng katiyakan. Pagdating ko sa baybayin, ang dating tahimik na lugar ay tila nagbago. May mga tao akong nakakasalubong na nagbubulungan, tila nag-uusap tungkol sa isang bagay na hindi maganda. Narinig ko ang pangalang Ramirez at aksidente. Hindi ko ito binigyan ng pansin noong una, ngunit habang papalapit ako sa bayan, mas lumalakas ang mga usapan. Narinig mo ba? Ang sabi, hindi raw aksidente ang pagkamatay ng asawa ni Doña Ligaya, sabi ng isang matandang babae sa tindahan ng isda. Oo nga. At ang babaeng kasama niya noon, nawala na raw bigla. Sagot naman ng isa pang tindera. Siguro ay may kinalaman din siya. Kasama niya noon, nawala. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ito na nga. Ito ang dahilan kung bakit ko kailangang makita si Liway. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Naglakad ako patungo sa direksyon ng malaking hasyenda na nakatayo sa dulo ng bayan. Kahit malayo pa lamang, ang laki nito ay nakamamangha. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang aura ang bumabalot dito. Isang aura ng panganib. Sa aking paglalakad, nakasalubong ko ang ilang mga bantay na armado ng baril. Tila hindi sila mga tagapagtanggol, kundi mga tagapagbantay na nakakulong sa isang lugar na puno ng mga lihim. Habang papalapit ako sa malaking tarangkahan ng hasyenda, nakita ko ang isang babae na papalabas. Nakaitim na damit siya, nakapusod ang buhok, at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ito siguro si Doña Ligaya. Sa likuran niya, nakasunod ang isang mas batang babae, tila nahihiya at palihim na tumitingin sa paligid. Ang kanyang kasuotan ay simple lamang, hindi kasing elegante ng kay Ligaya. Ngunit ang kanyang kilos ay nagpapakita ng pag-iingat. Si Liway kaya ito? Ngunit bakit tila iba ang kanyang kilos? Habang papalapit sila sa aking direksyon, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kailangan kong malaman kung siya nga iyon. Liway! Tawag ko medyo malakas. Napahinto ang dalawang babae. Napalingon sila sa akin. Ang babaeng nakaitim, si Ligaya marahil, ay nagulat. Ngunit agad ding nagpakita ng pagkainis. Ang mas batang babae naman.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ko sigurado kung dahil sa pagkakakilala o sa takot. "Sino ka?" Mariing tanong ni Ligaya, lumapit sa akin na tila isang leon na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Nagulat ako sa kanyang pagiging agresibo. "Ako si Sinag, kaibigan ni Liway mula sa Baryo Amihan." Sinabi ko ang pangalan niya. Umaasang makikilala niya ako. Nang marinig niya ang pangalan ko, tila may bahid ng pagtataka sa mukha ni Ligaya. Ngunit agad din niya itong napalitan ng isang pilit na ngiti. "Ah, ikaw pala ang Sinag. Maraming salamat sa pag-aalaga mo kay Liway noon. Ngunit ngayon, kasama na siya ng kanyang pamilya." Tumingin siya sa mas batang babae. "Tama ba ako, Lia?" "Lia? Hindi Liway?" Nais ko sanang magprotesta. Ngunit ang tingin ng babaeng kasama ni Ligaya, ang tingin na iyon, ay tila nagsasabi ng magtiwala ka sa akin. Tila may takot, ngunit mayroon ding pag-asa. "Oo po, Doña Ligaya." Mahinang sagot ng babae, hindi tumitingin sa akin. Ang tinig niya ay iba, mas mahina, kaysa sa inaasahan ko. "Nakikita mo naman, Ginoong Sinag," sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamayabang. Nandito na siya. Kasama na niya ang kanyang tunay na pamilya. Mas mabuti kung bumalik ka na lamang sa iyong baryo. Nais ko sanang ipilit, ngunit ang tingin ng babaeng iyon ay patuloy na nagsasabi ng iba. Isang malalim na pag-aalala ang naramdaman ko. May mali dito. Malaki ang mali. Tila ba si Liway ay nasa panganib? At ang babaeng ito na tila nagpapanggap na Lia, ay sinusubukan akong bigyan ng babala sa paraang hindi niya kayang sabihin ng hayagan. "Kung gano'n na po, Doña Ligaya, Doña Lia," sabi ko. Pilit pinapakalma ang aking sarili. "Magandang araw po." Sa aking pagtalikod, naramdaman ko ang mga mata nila sa aking likuran. Tumingin ako sa babaeng iyon at sa isang saglit, nagtama ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na Liway, ang pag-aalala, ang takot, at ang determinasyong nakatago sa likod ng kanyang pagpapanggap. Bumalik ako sa aking bangka. Ang isipan ko ay puno ng mga katanungan. Sino ang babaeng ito na nagpapanggap na Lia? Bakit siya nandito sa hasyenda? At bakit tila may tinatago si Ligaya? Hindi ako mapakali. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Naaalala ko ang mga sinabi ni Alon kay Liway o sa babaeng ito na nagpapanggap na Liway tungkol sa isang malaking panganib. Tila ang panganib na yon ay mas malapit na kaysa sa inaakala ko. Habang papalayo ang aking bangka sa Marilag Cove, napatingin ako sa malaking hasyenda. Hindi ako makatitiyak, ngunit may pakiramdam ako na ang babaeng iyon, si Liway, o kung sino man siya, ay nasa bingit ng isang malaking panganib. At kailangan ko siyang tulungan. Cliffhanger. Nang makalayo na ako sa dalampasigan, napansin ko ang isang bagay na nakapulupot sa aking layag. Ito ay isang piraso ng manipis na sinulid, halos hindi makita, na tila nagmumula sa direksyon ng hasyenda. May kung anong maliit na bagay ang nakatali dito. Nang aking kunin at suriin, ito ay isang maliit na papel na nakatupi na may isang pangungusap na nakasulat dito. "Huwag mong pagkatiwalaan ang iyong mga mata. Hanapin ang bituin ng dagat." Ang mga salita ni Doña Ligaya, alam kong hindi ka si Lia, ay bumabalik-balik sa aking isipan. Kasabay nito ang bigat ng babala ni Diwa at ang misteryosong mensahe na nakita ko sa ilalim ng aking pinto. Ang hasyenda na ito ay hindi lamang isang lugar ng karangyaan, kundi isang pugad ng mga kasinungalingan at panganib. Ang aking pakiramdam na ako ay pinagmamasdan ay hindi lamang haka-haka. Ang kandila na nahulog sa aking pinto, ang sinulid na nakakabit sa chandelier,
Lahat ng ito ay nagpapatunay na may nagbabantay sa bawat kilos ko. Ngunit ang pinakamatindi kong pagkabahala ay ang kaligtasan ng diary ni Eleonora at ang pulang kahon. Kailangan kong malaman kung ano ang laman nito. Kailangan kong malaman ang kahulugan ng bituin ng dagat. Sa gitna ng aking pag-aalala, naalala ko ang sinabi ni Diwa tungkol sa mga lugar na madalas puntahan ni Alon. Binanggit niya ang isang lumang silid sa likod ng mansyon, isang lugar na hindi na madalas gamitin, ngunit tila mahalaga kay Alon. Nagpa siya akong subukan ang aking kapalaran. Nang makatiyak akong wala si Ligaya at ang mga bantay ay abala sa kanilang tungkulin, palihim akong lumabas ng aking silid. Naglakad ako sa mga pasilyo na tila hindi ko pa napupuntahan, sinusundan ng mga tagubilin na tila natural na lumalabas sa aking alaala. Ang bawat sulok ay puno ng tensyon. Ang mga anino ay tila gumagalaw at ang bawat kaluskos ay nagpapatindig ng aking balahibo. Natagpuan ko ang isang lumang pinto sa bandang likuran ng mansyon, malapit sa mga bodega. Ito ay gawa sa mabigat na kahoy at tila hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Nang subukan kong hawakan ng hawakan, ito ay nanatiling nakakandado. Napabuntong hininga ako, ngunit pagkatapos, naalala ko ang maliit na susi na nasa bandana ko. Mabilis kong kinuha ito mula sa aking damit. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinusuot ko ang susi sa kandado. Sa aking pagkamangha, ito ay pumasok ng walang kahirap-hirap. Isang mahinang click ang narinig at bumukas ang pinto. Sa loob ay madilim at maalikabok. Ngunit tila may isang kakaibang enerhiya ang bumabalot dito. Ito ang silid na tinutukoy ni Diwa. Habang inaalam ko ang aking paligid, napansin ko ang isang malaking salamin sa dingding na tila nakatakip sa isang lihim na lagusan. Mukha itong napakatanda na, ngunit tila ito ang pinakamahalagang bahagi ng silid. Naramdaman ko ang isang kakaibang pang-akit dito. Habang papalapit ako, napansin ko ang isang maliit na marka sa gilid ng salamin. Isang marka na pamilyar sa akin. Ito ang marka mula sa litrato at sa ilalim nito, ang letrang E. Sa aking pagkamangha, may naramdaman akong kakaibang paggalaw sa salamin. Tila ito ay hindi lamang isang ordinaryong salamin. Nang aking pindutin ang marka, isang bahagi ng salamin ang biglang nagbukas, nagbubunyag ng isang maliit na kompartamento sa likod nito. Doon ko natagpuan ang aking hinahanap. Hindi lamang ang pulang kahon, kundi pati na rin ang diary ni Eleonora at higit pa rito, isang maliit na recorder at ilang mga dokumento. Dahan-dahan kong kinuha ang recorder. Nakita ko ang isang maliit na butones sa gilid nito. Pinindot ko ito. Isang tinig ang narinig mula sa recorder. Isang tinig na pamilyar, ngunit puno ng paghihirap at takot. Ang tinig ni Alon. Kung naririnig mo ito, Liway, ibig sabihin ay hindi na ako naririto. Nagsimula ang boses niya, nanginginig. At malamang, wala ka na ring maalala. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hindi ko nagawa ang dapat kong gawin noon pa. Napasigaw ako. Hindi ko napigilan ang mga luha na pumatak sa aking pisngi. Ito ang tinig ni Elon. Totoo ang lahat. Alam kong alam mo na ang tungkol kay Eleonora. Patuloy niya. Ang tinig niya ay nagiging mas matatag. Siya ang una kong minahal. Ngunit ang nanay ko, si Ligaya, hindi niya ito nagustuhan. Nais niyang ipakasal ako sa isang mayamang pamilya para sa kapakanan ng negosyo. Kailangan kong itago si Eleonora. At ang pinakamahalaga sa kanya, ang bituin ng dagat. Naitago ko ito sa lugar na ikaw lamang ang makakahanap. Napatigil ako. Ang bituin ng dagat. Ang diary ni Eleonora. Ang marka sa litrato at sa salamin. Lahat ay konektado. Nalaman ni Ligaya ang tungkol kay Eleonora, sabi ni Alon.
Ang kanyang tinig ay puno ng galit at paghihirap. Sinubukan niyang paghiwalayin kami. Sinubukan niyang patayin si Eleonora. At ako, nagawa kong iligtas si Eleonora noon, ngunit nagpasya kaming maghiwalay muna para sa kaligtasan niya. At nang makilala kita, Liway, napamahal ka sa akin. Hindi ko inaasahan, ngunit nagulat ako nang malaman na anak ka pala ni Eleonora. Ibig sabihin, ikaw ang anak namin ni Eleonora. Napatakip ako ng aking bibig, hindi makapaniwala. Ako ang anak ni Eleonora, ang anak ni Alon. Ang babaeng nasa litrato na kasama ni Alon ay ang aking ina. Ngunit ang lahat ay nagbago nang malaman ni Ligaya na ikaw si Liway, na ikaw ang anak ni Eleonora. Sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay naging desperado. Natakot siya. Natakot siyang mabubunyag ang lahat. Ang kanyang kasamaan noon. Ang kanyang mga kasalanan. Kaya't nagplano siya. Nilagay niya tayo sa panganib. Ang sinasabing aksidente. Hindi yun aksidente, Liway. Sinubukan niyang patayin tayong dalawa. Sinubukan niyang patayin ka. Kailangan mong makatakas. Kailangan mong malaman ang katotohanan. At patawarin mo ako, Liway. Sa pagtatago ko ng lahat ng ito sa'yo. Ginawa ko ito para protektahan ka. Napasalampak ako sa sahig. Ang recorder ay nahulog sa aking tabi. Ang mga luha ay patuloy na tumutulo. Ang lahat ng aking nalalaman ay nabaligtad. Si Alon. Ang lalaking akala ko ay may kinalaman sa aking pagkawala ng alaala at posibleng pagpatay sa akin, ay pilit akong pinoprotektahan. Siya pala ang biktima, kasama si Eleonora. At si Ligaya. Ang nanay niyang yun. Siya ang tunay na halimaw. Sa gitna ng aking pagkabigla at pagkalito, napansin ko ang isang bagay sa loob ng pulang kahon na nasa tabi ko. Mayroon itong isang maliit na lock. At sa tabi nito, isang maliit na piraso ng papel. Sa ibabaw nito ay nakasulat, gamit ang sulat kamay ni Alon. Ang susi ay nasa bituin ng dagat. Ngunit bago ko pa masuri ang kahon, isang anino ang tumakip sa bukana ng silid. Napalingon ako. Nakatayo doon si Doña Ligaya. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Tila narinig niya ang lahat. Cliffhanger. Kaya pala, sabi ni Ligaya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Kaya ka nagpanggap na Lia. Nais mong malaman ang katotohanan, hindi ba? Nais mong kunin ang mana na hindi sa'yo. Mula sa likuran niya, lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga mukha ay nakatago. Sila ang mga bantay. At tila, hindi na sila mga ordinaryong bantay. Ang mga salita ni Doña Ligaya ay tila mga patak ng asido na bumagsak sa aking pandinig. Ang galit sa kanyang mukha ay hindi na maitatago. Ang dalawang lalaki na kasama niya, ang mga bantay na nakakakita ko sa paligid ng hasyenda, ay humarang sa pintuan. Ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa kanilang mga baywang, tila handa ng sumalakay. Napakagatlabi ako. Ang puso ko'y kumakabog ng mabilis sa aking dibdib. Hindi ko akalain na ganito kabilis mabubunyag ang aking pagpapanggap. Doña Ligaya, hindi po. Sinubukan kong magsalita, ngunit pinutol niya ako. Huwag mo na akong lokohin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Alam ko na ang tungkol kay Eleonora. At ikaw ang bunga ng kanilang kasalanan. Ang kanyang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Hindi ito ang pagkadiskubre niya sa aking pagpapanggap ang pinakamasakit, kundi ang paraan ng kanyang pagbanggit sa aking ina, sa aking pagkatao. Hindi ako nagpapanggap, sabi ko. Pinipilit na itago ang aking nanginginig na tinig. Ako si Liwayway Aragon, ang anak ni Alon at Eleonora. Napatawa siya ng malakas.
Isang tawa na puno ng pagkamuhi. Anak ni Alon? Huwag mo akong lokohin. Si Alon. Pinili niya si Eleonora kaysa sa akin. Pinili niya ang isang babaeng hindi karapat-dapat. At ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamilyang ito. Habang nagkakainitan ang aming pag-uusap, napansin ko ang isang anino sa gilid ng pintuan. Isang pamilyar na anino. Ito si Diwa. Nakatayo siya roon, nakatingin sa amin. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at takot. Diwa! Sigaw ni Ligaya. Lumingon sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Umawa mo rito? Umalis ka! Ngunit hindi gumalaw si Diwa. Tila hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mama, mahina niyang sabi. Tama ba ang mga sinasabi mo? Diwa, huwag kang makinig sa kanya. Galit na sabi ni Ligaya. Siya ay isang impostor. Nais niyang kunin ang lahat ng pag-aari natin. Nanginginig akong lumapit kay Diwa. Diwa, sabi ko, ang aking tinig ay puno ng pag-asa. Alam ko na ang lahat. Si Alon, ang nanay ko, at ang plano ni Doña Ligaya. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit meron ding bahid ng pagkaunawa. Naramdaman ko ang kanyang panloob na labanan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina, at ang kanyang pagdududa sa mga ginagawa nito. Narinig ko ang lahat, sabi ni Diwa. Ang kanyang tinig ay tila pinipigilan. Ang tungkol kay Eleonora at ang tungkol sa aksidente. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya bata. Tila ang mga pangyayari ay nagtulak sa kanya na maging mas matatag. Mama, sabi ni Diwa, humarap kay Ligaya. Ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang itago ito. Diwa, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Ligaya. Ang kanyang mukha ay nagiging maputla. Alam ko na ang lahat, Mama. Sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam ko na pinatay mo si Alon at alam ko na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Napalunok ako. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis at kasing linaw na sasabihin ni Diwa ang kanyang saloobin. Tila ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan na ng katapangan. At ikaw, sabi ni Diwa, tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Pasensya na, Liway. Patawarin mo ako. Tinulungan ko siyang itago ang ilang bagay. Dahil sa takot. Pero hindi ko na kaya. Kukunin ko ang mga ebidensya. Nang sabihin niya iyon, tumakbo siya papunta sa tabi ng malaking salamin. Mabilis niyang hinanap ang marka at pinindot ito. Bumukas ang kompartamento. Ngunit bago pa niya makuha ang mga dokumento, si Ligaya ay mabilis na kumilos. Tinulak niya si Diwa at ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig. Hindi mo ito makukuha, sigaw ni Ligaya habang hinuhugutan ng mga papel. Ang dalawang bantay ay agad na lumapit kay Diwa. Tila handa na itong saktan. Diwa! Sigaw ako. Tumakbo patungo sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pulang kahon na nasa mesa. Tila ito ang tanging natitira pang hindi nababasa. Kailangan kong makuha yon. Kailangan kong malaman ang susi. Nang makita ni Ligaya na ako ay papalapit sa pulang kahon, muli niya akong tinulak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natumba. Nakita ko ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Diwa. Isang maliit na piraso ng metal. Hugis susi. Naalala ko ang susi na nasa bandana ko. Ito na siguro ang tamang pagkakataon. Habang abala ang mga bantay kay Diwa at si Ligaya ay abala sa pagkuha ng mga dokumento, mabilis kong kinuha ang pulang kahon at ang diary ni Eleonora. Sa aking kabilang kamay, naramdaman ko ang susi na nasa bandana ko. Tumakbo ako pabalik sa aking silid. Hindi ko alintana ang mga sigaw ni Ligaya. Nang makapasok ako sa aking silid, agad kong isinara ang pinto
at ikinandado ito. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang aking sarili. Nasa akin na ang pulang kahon, ang diary, at ang susi. Ang mga dokumento sa labas ay maaaring mawala. Ngunit ang mga ito ang pinakamahalaga. Napatingin ako sa diary ni Eleonora. Sa huling pahina, mayroon pang mga nakasulat tungkol sa isang huling habilin at tungkol sa isang lugar na tinatawag na Grotong Dagat, kung saan nakatago ang pinakamahalagang bagay, ang tunay na bituin ng dagat. Cliffhanger. Habang binabasa ko ang huling pahina, narinig ko ang malakas na pagkatok sa aking pinto. "Buksan mo yan, Leah!" Sigaw ni Ligaya, ang kanyang tinig ay puno ng galit. "Alam kong nasa iyo iyan. Ibigay mo sa akin." Sa aking kamay, naramdaman ko ang bigat ng pulang kahon. Kailangan kong makatakas. Kailangan kong mahanap ang grotong dagat. Ang malakas na pagkatok sa pinto ay tila mga martilyong bumabayo sa aking dibdib. Alam kong hindi na ako ligtas dito sa silid. Si Doña Ligaya, sa kanyang sukdulang galit, ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mga ebidensya. Napakagatlabi ako. Ang diary ni Eleonora at ang pulang kahon ay mahigpit kong hinahawakan. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan kong makahanap ng paraan. Sa gitna ng aking pag-aalala, naalala ko ang sinabi ni Alon sa kanyang audio recording, ang tungkol sa isang huling habilin at isang pambihirang hiyas na nakatago sa bituin ng dagat. At ang pangako niya na may plano siya para sa akin, para sa aming kaligtasan. Napatingin ako sa diary ni Eleonora. Ang huling entry ay naglalaman ng mga salita tungkol sa grotong dagat. Sa biglaang pagbukas ng aking isipan, naalala ko si Diwa. Ang kanyang mga huling salita bago siya inalala ng mga bantay, ang tungkol sa isang kripta na alam lamang ni Alon at ni Ligaya. Hindi kaya ang kriptang yon ay ang grotong dagat at ang bituin ng dagat? Ano iyon? Bigla may pumasok sa aking isipan. Ang susi na nakuha ko mula sa bandana. Ang susi na tila hindi tugma sa pulang kahon. Napatingin ako sa pulang kahon. Ang lock nito ay maliit at kakaiba. Ngunit pagkatapos, naalala ko ang diary ni Eleonora. Sa isa sa mga pahina, may nakaguhit na disenyo. Isang disenyo na tila katulad ng lock sa pulang kahon. Mabilis kong kinuha ang diary at ang pulang kahon. Sa aking pagmamadali, hindi ko namalayan na ang pinto ay nabuksan ng marahas. Pumasok si Doña Ligaya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang dalawang bantay ay nasa likuran niya, hawak ang mga baril. "Ibigay mo sa akin yan, Liway!" Sigaw ni Ligaya. Itinutok ang kanyang daliri sa pulang kahon na hawak ko. Hindi ako nagsalita. Sa halip, mabilis kong inilabas ang maliit na susi mula sa aking damit. Habang nakatitig siya sa susi, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa galit patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa takot. "Saan mo nakuha iyan?" Mahina niyang tanong. "Hindi mahalaga kung saan ko nakuha," sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Ang mahalaga ay alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Eleonora. Alam ko ang tungkol sa plano mo. At alam ko na si Alon ay pilit kang nilalabanan. Habang nagsasalita ako, dahan-dahan kong sinusuot ang susi sa lock ng pulang kahon. Isang mahinang click ang narinig. Bumukas ang kahon. Sa loob nito, hindi lamang ang mga sulat at diary ni Eleonora, kundi pati na rin ang mga dokumento, mga legal na dokumento, mga papeles tungkol sa mga ari-arian, at isang nakatuping pangalawang litrato. Kinuha ko ang mga dokumento. Tiningnan ko ang mga ito. Ito ang mga orihinal na testamento ni Don Alberto, ang ama ni Alon at Diwa. Ang mga testamento na nagpapakita ng mga pagbabago na ginawa ni Ligaya upang makuha ang lahat ng mana para sa sarili niya at para kay Alon, habang tinatanggal si Diwa sa listahan ng mga tagapagmana.
Mayroon ding mga papeles tungkol sa malaking utang na pinapasok ni Ligaya sa pangalan ng kumpanya gamit ang mga ari-arian bilang kolateral. Lahat ng ito, sabi ko, tumitingin kay Ligaya. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Ang pagpapalit ng testamento, ang pagkalugi ng kumpanya, at ang pagtatago ng katotohanan kay Elon. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya. Hindi totoo yan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisinungaling. Nakikita ko ang takot doon. Sa gitna ng aking pagkabigla, kinuha ko ang pangalawang litrato mula sa kahon. Ito ay isang litrato ni Elon, nakangiti, kasama ang isang maliit na bata na may hawak na parang isang kumikinang na bagay. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Para sa aking anak, Liwayway, ang iyong ina." Napasigaw ako sa pagkagulat. Hindi pala ako anak ni Eleonora lamang. Ako ang anak ni Alon at ni Eleonora. Ako ang nawawalang tagapagmana. Tama ka, Lia. Sabi ng isang tinig mula sa likuran. Napalingon kami. Nakatayo doon si Diwa, bagamat may mga galos sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lahat ng yan ay kasinungalingan ni Mama. May plano si Alon. Nalaman niya ang mga ginagawa ni Mama, kaya't gumawa siya ng mga paraan para protektahan ka. Ang mga dokumentong ito, itinuro niya ang mga papel sa sahig na nagkalat mula sa kanilang pag-aaway kanina. Ang mga iyon ay ang mga pekeng dokumento na ginawa ni Mama. Ang mga nasa kahon na hawak mo. Liway. Iyan ang tunay. Napakagatlabi ako. Lahat ng ito ay totoo. Ang aking pagkakakilanlan, ang plano ni Alon, at ang kasamaan ni Ligaya. Nalaman ni Alon na nagpapanggap si Mama na may sakit siya para makuha ang mga ari-arian. Patuloy ni Diwa, at nang malaman niya na ikaw, Liway, ang anak niya kay Eleonora, nagpasya siyang protektahan ka. Ang bituin ng dagat. Hindi iyon isang bagay, Liway. Ito ang pangalan ng isang bank account. Isang account na nilagyan ni Alon ng lahat ng kanyang yaman para sa'yo. Napatingin ako kay Ligaya. Ang kanyang mukha ay parang nagnanais na lunukin ako ng buhay. Hindi na siya ang makapangyarihang donya. Siya na ngayon ang isang desperadong babae na natalo. Walang maniniwala sa'yo. Sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Mali ka, Mama, sabi ni Diwa. Kinuha ko ang mga orihinal na dokumento bago pa man kayo mag-away ni Liway. Ang mga pekeng dokumento na yan ay hindi na mahalaga. Napalunok ako. Ang mga salita ni Alon, ang mga dokumento, ang pangalawang litrato, at ang sinabi ni Diwa, lahat ay nagpapatunay. Ang huling habilin ni Alon ay hindi lamang para sa aking kaligtasan, kundi para sa pagpapanumbalik ng aking pagkakakilanlan at ng karapatan ko. Ngunit habang nagaganap ang lahat ng ito, napansin ko ang kakaibang kilos ng dalawang bantay. Tila sila ay nag-uusap sa pamamagitan ng mga senyas, hindi sila mga ordinaryong bantay. Cliffhanger. Sa gitna ng aking pagkamangha at pagkalito, narinig ko ang tunog ng malakas na yabag mula sa labas ng bahay. Parang may mga sasakyan na dumarating. Mabilis na nagkatinginan sina Ligaya at ang dalawang bantay. Sa mata ni Ligaya nakita ko ang pagkatakot. Hindi pwede. Bulong niya. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong plano. Kung hindi ko makukuha ang pera, wala nang makakakuha nito. At bago pa ako makakilos, kumuha siya ng isang baril mula sa isa sa mga bantay at itinutok ito sa pulang kahon. Nang makatanggap ako ng tawag mula kay Diwa, alam kong hindi na ito simpleng usapin lamang ng paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang boses ay puno ng takot, ngunit meron ding determinasyong hindi ko pa naririnig noon. Sinabi niya ang tungkol sa pagkatuklas ni Liway sa mga dokumento.
ang pagbubunyag kay Ligaya at ang panganib na kanilang kinakaharap. Hindi ko na naghintay pa. Agad akong sumakay sa aking bangka at tinahak ang daan patungo sa Marilag Cove. Habang papalapit ako sa baybayin, napansin ko ang hindi pangkaraniwang bilang ng mga sasakyan sa labas ng hasyenda. May mga sasakyang pulis at tila may ilang mga armadong lalaki na hindi ko kilala, hindi mga bantay ng hasyenda. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Ito na ang kinatatakutan ko. Nagmadali akong lumabas ng bangka at tumakbo patungo sa direksyon ng hasyenda. Sinubukan kong magtanong sa ilang tao, ngunit tila wala ni sino man ang gustong magsalita. Ang atmosfera ay puno ng tensyon at takot. Naramdaman ko ang mga anino na tila sumusunod sa akin. Nang makarating ako sa gate, huminto ako. Nakita ko si Liway na papalabas, kasama si Diwa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod at bakas ng pagod, ngunit meron ding determinasyon. Nakita ko rin ang pulang kahon na hawak ni Liway. Nag, tawag ni Liway. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Liway, anong nangyayari? Tanong ko, tumatakbo palapit sa kanila. Ligaya. Nagwawala siya, sabi ni Diwa, humihingal. Ginamit niya ang mga dokumento bilang pananggalang, ngunit may masama siyang plano. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa loob ng hasyenda. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga armadong lalaki na nakita ko kanina ay nagsimulang kumilos, tila naghahanda para sa isang pag-atake. Nakita ko ang pagtatakbuhan ng mga tao. Kailangan nating umalis dito, sabi ni Liway. Hinila ang aking braso. Nasaan ang mga pulis? Tanong ko. Hindi sila makapasok, sabi ni Diwa. Tila kontrolado ni Ligaya ang mga nasa labas. Ang mga lalaking iyon. Hindi sila pulis. Sila ang mga tauhan ng pinagkakautangan ni Mama. Naramdaman ko ang matinding panganib. Si Ligaya ay desperado. At ang mga tauhan na yon, hindi sila para sa amin. Sumakay kayo sa bangka ko, sabi ko. Tinuturo ang direksyon ng dagat. Mabilis. Nagsimula kaming tumakbo patungo sa dalampasigan. Ang pulang kahon ay mahigpit na hawak ni Liway. Sinusundan kami ng mga yabag ng mga paa. Naririnig namin ang mga sigawan at putok ng baril sa malayo. Nang makarating kami sa dalampasigan, nakita namin ang aking bangka. Ngunit bago pa man kami makasakay, 2 sasakyan ang humarang sa aming daraanan. Bumaba mula sa mga sasakyang yon ang mga armadong lalaki, kasama si Ligaya. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkamuhi. Hindi kayo makakaalis, sigaw niya. Lahat ng ito ay sa akin. Ang mga lalaking kasama niya ay nagsimulang magpaputok sa aming direksyon. Agad kaming nagtago sa likod ng mga malalaking bato sa dalampasigan. Naramdaman ko ang mga bala na dumadampi sa aking paligid. Liway, Diwa, kailangan nating makalayo. Sigaw ko, sinusubukang itago sila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Ligaya na papalapit kasama ang 2 lalaking armado. Tila wala na siyang pakialam sa pera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liway. Ang anak ko! Sigaw ni Ligaya. Itinutok ang baril kay Liway. Ikaw ang kumuha sa lahat sa akin. Hindi ako! Sigaw ni Liway. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Sa isang iglap, nakita ko ang 2 lalaking bantay na lumabas mula sa gilid. Ngunit hindi sila tumulong kay Ligaya. Tila sila ay may sariling plano. Nakita ko ang isa sa kanila na bumunot ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa at itinapon ito patungo sa direksyon ni Ligaya. Isang maliit na usok ang lumabas. Ano iyon? Sigaw ni Ligaya. Tila nahihirapan huminga. Bagamat hindi namin kayang pigilan ang hustisya, hindi rin namin hahayaang makuha ng pamilyang ito ang aming mga pera. Sabi ng isa sa mga bantay,
Ang kanyang tinig ay tila pinaghalong pagkamuhi at pagiging malamig. Ang mga utang na ito ay kailangang mabayaran. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ko, ang mga bantay na iyon ay hindi mga bantay. Sila ay mga ahente ng mga pinagkakautangan ni Ligaya. At ang kanilang layunin ay hindi tulungan si Ligaya, kundi kunin ang kanilang bayad sa pamamagitan ng lahat ng maaring pagkakitaan. Sa gitna ng pagkalito at kaguluhan, napansin kong nagkaroon ng pagkakataon. Habang abala ang lahat, agad kong hinila sina Liway at Diwa patungo sa aking bangka. Mabilis kaming sumakay at pinaandar ito. Ang mga putok ng baril ay naririnig namin sa aming likuran, ngunit hindi namin ito pinansin. Ang tanging nasa isip namin ay ang makalayo. Habang papalayo kami sa dalampasigan, nakita ko ang isang sasakyan na humaharurot papalapit sa direksyon namin. Mabilis itong bumangga sa sasakyan ni Ligaya at isang malakas na pagsabog ang sumunod. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Tila nilalamon ang lahat sa paligid. Napasigaw ako. Napatingin ako kay Liway. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkabigla. Ang apoy na iyon. Cliffhanger. Tumingin ako kay Liway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa nagliliyab na apoy sa dalampasigan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pangamba at ng isang ala-ala na tila biglang bumalik. Ang apoy? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng dagat at ng sumisiklab na apoy. Naalala ko na. Ang apoy, ang mga sigaw, ang takot. Lahat ay tila bumalik sa akin sa isang iglap kasabay ng pagbabalik ng mga alaala mula sa gabing iyon sa Vachnoy. Ang apoy na yon sa dalampasigan, hindi ito aksidente. Ito ay ang mismong eksenang nagtulak sa akin sa bingit ng kamatayan, ang mismong eksenang nagpabura sa aking pagkatao. Ang imahe ni Ligaya, ang kanyang galit, at ang pagtatapon sa akin, lahat ay bumalik, malinaw na malinaw. Liway! Liway, okay ka lang? Narinig ko ang tinig ni Sinag, nanginginig, puno ng pag-aalala. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na humahawak sa aking mga braso, tila sinusubukang ibalik ako sa katinuan. Nakabalik na. Naalala ko na. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa aking bibig. Puno ng emosyon, ang takot, ang galit, ang sakit. Lahat ay naghalo-halo. Nasa bangka kami, papalayo sa Marilag Cove. Si Diwa ay kasama namin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at bakas ng sugat, ngunit tila mas malakas ang kanyang determinasyon ngayon. Ang pulang kahon ay nasa aking kandungan, ngunit ang mga dokumento na dapat sana ay nasa loob nito ay tila nagkalat sa loob ng bangka, kasama ang mga natapon na gamit mula sa opisina. Ang lahat ay nagulo sa gitna ng kaguluhan. Kailangan nating magtago, sabi ni Diwa. Tumitingin sa dalampasigan na unti-unting lumalayo. Si Mama, hindi niya tayo titigilan. Napatango ako. Alam kong totoo ang sinabi niya. Ngunit saan kami pupunta? Ang lahat ng aking nakapaligid ay puno ng panganib. May alam akong lugar, sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay may halong determinasyon. Isang maliit na isla kung saan ako lumaki. Tanging ako at ang aking mga kababayan lamang ang nakakaalam doon. Ligtas tayo doon pansamanantala. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman ko ang pag-asa sa tinig ni Sinag. Isang pag-asa na ibinabalik ang lakas sa aking mga panghihinang tuhod. Ang paglalakbay patungo sa isla ay tila isang mahabang panaginip. Napuno ang oras ng aming paglalakbay ng katahimikan. Naputol lamang ng mga sandali ng pag-iyak ko at ng mga bulong na pag-aalala ni Sinag at Diwa.
Habang papalayo kami sa sibilisasyon, kasabay ng paglayo ng mga alaala ng apoy at kaguluhan, tila unti-unting bumabalik ang kapayapaan sa aking puso. Nang makarating kami sa isla, isang maliit at tahimik na komunidad ang bumungad sa amin. Ang mga bahay ay simple, gawa sa kahoy at nipa, ngunit ang mga ngiti ng mga tao ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang karangyaan. Tinanggap nila kami nang walang pag-aalinlangan. Tila alam na nila ang aming sitwasyon. Si Apo Sinag ay binati ng kanyang mga kababayan at naramdaman ko ang paggalang na ibinibigay nila sa kanya. Sa aming pagdating, agad kaming inasikaso. Binigyan kami ng pagkain, damit, at isang maliit na kubo para matuluyan. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, ang natitirang mga dokumento, at ang pulang kahon, nakita ko si Diwa na nakaupo sa labas, tila malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya. Diwa? Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Liway, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana ito mangyayari. Umupo ako sa tabi niya. Hindi mo kasalanan, Diwa. Si Ligaya ang may kasalanan. At ang katotohanang natuklasan natin ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagkalugi. Ngumiti siya ng bahagya. Salamat, Liway. Nang makita kita kanina, nang maalala mo ang lahat, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ngunit ngayon, alam kong kailangan nating harapin ito nang magkakasama. Tumingin kami sa dagat. Ang mga alon ay banayad na humahampas sa dalampasigan. Sa gitna ng pagkasira, sa gitna ng lahat ng sakit na naranasan namin, narito kami ngayon, nagkakasama, ligtas pansamantala. Ang mga dokumento, sabi ko, tinuturo ang mga nakakalat na papel sa loob ng bangka na hindi pa namin naayos. Kailangan nating ayusin ang mga ito. Ang mga ito ang magiging patunay laban kay Ligaya at ang tungkol sa bituin ng dagat. Alam ko kung saan iyon, sabi ni Diwa. Ang kanyang tinig ay may halong determinasyon. Sinabi sa akin ni Alon noon, ito ay isang account na nilikha niya para sa iyo, Liway. Ang mga orihinal na papeles nito ay nasa isang lugar na alam lamang ni Alon at ni Papa. Ngunit dahil sa mga nangyari, sa mga dokumentong nakuha natin at sa iyong mga alaala, kaya na nating patunayan ang iyong pagkatao at ang iyong mana. Napangiti ako. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon na makabawi. Ang pagkakataon na simulan muli. Hindi man lahat ng mga orihinal na dokumento ay nasa amin, ngunit ang mga nakuha namin mula sa pulang kahon kasama ang diary ni Eleonora at ang mga sinabi ni Alon sa recording. Lahat ng ito ay malalakas na ebidensya. Cliffhanger. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang maliit na bagay na nakalutang sa tubig malapit sa aming bangka. Tila ito ay isang piraso ng kahoy, ngunit may nakaukit dito na tila isang simbolo. Nang lapitan namin ito, nakita namin na ito ay isang maliit na piraso ng mapa na may nakasulat na pangalan sa gilid nito, Grotong Dagat. Ang maliit na piraso ng mapa na may nakaukit na grotong dagat ay tila isang tanglaw sa gitna ng aming kadiliman. Sa tulong ni Sinag, na may malalim na kaalaman sa mga lihim ng baybayin at karagatan, natukoy namin ang lokasyon ng yungib. Ito ay isang nakatagong lagusan sa mga bato na tanging sa mababang tubig lamang mahahanap. Ito na ang huling piraso ng palaisipan. Dito na siguro nakatago ang bituin ng dagat. Sabi ni Sinag, tinuturo ang isang bahagi ng baybayin na tila kakaiba sa unang tingin. Nang makarating kami sa lugar, bumungad sa amin ang isang makitid na siwang sa pagitan ng mga malalaking bato. Ang tubig dagat ay tila nagtatago sa pagpasok nito. Kailangan nating hintayin ang pagbaba ng tubig, sabi ni Sinag. Maari lamang itong mapasok kapag mababa ang tubig. Habang naghihintay,
Tiningnan ko ang mga dokumentong hawak namin. Ang mga ito, kasama ang diary ni Eleonora at ang recording ni Alan, ay sapat na upang patunayan ang lahat. Ngunit alam kong si Ligaya ay hindi basta-basta susuko. Kailangan naming maging handa sa anumang mangyayari. Nang magsimulang humupa ang tubig, dahan-dahan kaming pumasok sa yungib. Madilim at maalinsangan sa loob. Ang tunog ng patak ng tubig at ang lagaslas ng alon sa labas, ang tanging maririnig. Dito, sa gitna ng katahimikan, ay tila nararamdaman ko ang bigat ng kasaysayan ng mga lihim na itinago dito. Sa dulo ng yungib, nakita namin ang isang maliit na espasyo na tila ginawa ng tao. Sa gitna nito ay isang maliit na mesa at sa ibabaw nito ay isang lumang baul. Ito na nga. Ito na ang pinagtataguan ng bituin ng dagat. Habang papalapit kami, may narinig kaming yabag mula sa likuran. Napalingon kami. Nakatayo doon si Doña Ligaya, kasama ang dalawang lalaki na tila mga armadong tauhan. Ang kanyang muka ay puno ng galit at desperasyon. "Akala ninyo makakatakas kayo sa akin?" sabi niya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa loob ng yunggib. "Hindi ninyo makukuha ang anumang nararapat sa akin. Ligaya, tapos na ang lahat," sabi ni Diwa, nakasama namin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit meron ding tapang. "Sumuko ka na," natawa si Ligaya. "Sumuko? Kailan ako sumuko? Ako ang nagpapatakbo ng lahat dito, noon pa man." Nagkaroon ng sagupaan. Si Sinag, na may kakayahan sa pakikipaglaban, ay agad na hinarap ang dalawang lalaki. Habang nagkakagulo, mabilis akong lumapit sa baul. Sinubukan kong buksan ito, ngunit ito ay nakakandado. Napatingin ako kay Ligaya na tila alam niya ang lahat. "Ang susi?" tanong ko. Ang aking tinig ay nanginginig, ngunit may determinasyon. "Nasaan ang susi para dito?" Ngumisi siya. "Mahalaga iyan, hindi ba? Ngunit hindi mo yan makukuha." Sa pagitan ng pag-aaway ni Sinag at ng mga tauhan, napansin ko ang isang maliit na bagay na nakakapit sa damit ni Ligaya. Ito ay isang maliit na susi, halos hindi makita, na tila nakatago sa isang maliit na bulsa. Kumuha ako ng lakas ng loob at sa isang iglap, habang nakatalikod si Ligaya, mabilis kong inagaw ang susi mula sa kanya. Napasigaw siya sa gulat at galit. "Ahas ka!" Mabilis kong isinusuot ang susi sa baul. Bumukas ito. Sa loob ay naroon ang isang maliit na kahon na gawa sa kristal. Kumikinang sa liwanag na nanggagaling sa labas ng yungib. Ito na nga. Ito ang bituin ng dagat. Ito ang tunay na hiyas na nilikha ni Alon para sa akin. Nang makuha ko ang kahon, narinig ko ang malakas na yabag sa labas ng yungib. Napalingon kami. Nakatayo roon ang mga pulis, kasama ang mga tauhan mula sa pamahalaan. Tila nakarating ang balita sa kanila. "Doña Ligaya Escalante," sabi ng isang opisyal, "kayo ay inaaresto sa mga kasong pandaraya, pagpatay, at pagtatago ng katotohanan." Natigilan si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay tila nawalan ng kulay. Hindi ito maaari," bulong niya. Habang inaaresto si Ligaya, tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi, ngunit mayroon ding bahid ng pagsisisi. "Hindi mo alam ang iyong ginagawa, Liway," sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Ang lahat ng ito ay para lamang sa pamilya." Hindi ko na narinig pa ang kanyang mga sinasabi. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kristal na kahon sa aking kamay. Ang bituin ng dagat. Ito ay hindi lamang isang hiyas. Ito ay simbolo ng pagmamahal ni Alon, ng pagmamahal ni Eleonora, at ng aking sariling paglalakbay upang mahanap ang aking pagkatao. Nang palabas na kami ng yungib, kasama ang mga pulis at ang mga dokumentong hawak namin,
Ako si Diwa na nakangiti sa akin. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pag-asa. Tapos na liway, sabi niya. Malaya na tayo. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng bagong liwanag sa lahat ng bagay. Ang dilim ay nagwakas na. Cliffhanger. Habang hawak ko ang kristal na kahon, naramdaman ko ang init nito. Sa gitna ng aking pagkamangha, tila may kakaibang liwanag na lumabas mula rito na bumabalot sa aking buong katawan. Hindi ito ordinaryong hiyas. May kakaiba itong kapangyarihan. Biyernes ng umaga. Ang araw ay sumisikat na sa abot-tanaw. Nagbibigay ng bagong pag-asa matapos ang mahabang gabi ng kadiliman. Ang hangin ay banayad, may dalang simoy ng dagat na tila naghuhugas sa anumang natitirang sakit. Nakatayo ako sa balkonahe ng isang maliit na bahay na malapit sa baybayin. Hindi na sa marangyang Hacienda Elara, ngunit sa isang lugar na puno ng kapayapaan. Sa aking tabi, naroon si Sinag. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang ang lahat ay magsimula. Ang pagbabalik ko sa Marilag Cove, ang pagtuklas sa aking nakaraan, ang pagharap sa mga kasinungalingan at kasamaan ni Ligaya, ang pagkawala ng aking mga alaala, at ang unti-unting pagbabalik ng mga ito, at ang paghahanap sa aking tunay na pagkatao. Si Ligaya Escalante ay nasa kulungan na ngayon, nahatulan sa kanyang mga krimen. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang mga krimen ay nabigyan ng hustisya. Si Diwa, matapos ang lahat ng hirap, ay nagsimulang buuin muli ang kanyang buhay. At sa tulong ng mga dokumentong nakuha natin, siya ang kasalukuyang namamahala sa mga natitirang legal na ari-arian ng pamilya. Sinusubukang ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang hacienda? Naisip na namin na ibenta na lamang ito. Ang bawat sulok nito ay puno ng masasamang alaala. Ang karangyaan na yon ay hindi kailanman makakapagbigay ng tunay na kaligayahan. At ang bituin ng dagat? Ang kristal na kahon na yon ay hindi lamang naglalaman ng isang mamahaling hiyas. Sa loob nito ay ang mga liham mula kay Alon at Eleonora, ang mga paalala ng kanilang pagmamahal at ang patunay ng aking pagkatao. Ngayon, ang pangalan ko ay Liwayway Aragon at ako ay malaya na. Malaya mula sa nakaraan, malaya mula sa mga kasinungalingan, at malaya upang piliin ang aking sariling kapalaran. Nakatingin ako sa bukang liwayway, ang simula ng isang bagong araw. Sa aking tabi, naroon si Sinag, ang lalaking nagligtas sa akin noon sa Baryo Amihan. Ang lalaking kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang lalaking nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Ang pagmamahal na nabuo sa pagitan namin ay hindi bunga ng pagpapanggap o pangangailangan, kundi ng tunay na pagkakaintindihan at paggalang. Handa ka na ba? Tanong ni Sinag. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Ngumiti ako, tumingin sa kanya, at hinawakan ang kanyang mga kamay. Handa na ako, Sinag, sa lahat ng darating. Ang paglalakbay na ito ay mahaba at puno ng hirap. Ngunit sa dulo ng kadiliman, natagpuan ko ang liwanag. Natagpuan ko ang aking sarili at natagpuan ko ang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Sinag. Mga minamahal naming tagapakinig, mga kaibigan sa bawat sulok ng mundo, isang napakalaking pasasalamat ang nais naming iparating sa inyo mula sa kaibuturan ng aming puso. Ang paglalakbay na ito kasama sina Liwayway, Alon, Eleonora, Sinag, at maging ang mga karakterang nagbigay ng hamon sa kanilang landas ay hindi lamang isang kwento lamang para sa amin. Ito ay isang paglalakbay rin ng aming mga sarili, isang paglalakbay sa pagtuklas ng katatagan, ng kapangyarihan ng pagpapatawad,
at ng walang hanggang pag-asa na dala ng pag-ibig. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ideya, isang binhi ng kwento na unti-unting lumago, na puno ng mga hamon, mga luha, mga ngiti, at mga hindi inaasahang pagliko. Sa bawat salitang aming isinulat, sa bawat emosyong aming inilarawan, naramdaman namin ang pagmamahal at determinasyon ng bawat karakter. Naramdaman namin ang bigat ng kanilang pinagdadaanan, ang saya ng kanilang mga tagumpay, at ang sakit ng kanilang mga pagkalugi. Naway ang mga aral na kanilang natutunan, ang pagbangon mula sa trahedya, ang paghahanap ng katotohanan sa kabila ng kasinungalingan, at ang pagmamahal na nagpapagaling at nagbibigay lakas, ay nakapagbigay din sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay hindi kailanman nagwawakas. Ito ay nagbabago, nagpapagaling, at nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Sana'y naramdaman ninyo ang bawat pintig ng puso ng mga tauhan at sana'y naiwan sa inyong mga puso. Ang mensaheng ang liwanag ay palaging matatagpuan kahit sa pinakamadilim na sandali. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pakikiisa. Ang inyong mga komento, pagbabahagi, at pag-subscribe ang nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang paglikha ng mga kwentong magbibigay kulay sa inyong mga buhay. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito o kung ano pa mang kwento ang nais ninyong marinig mula sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, lubos na gumagalang ang inyong manunulat, Kwentong Puso TV.